Matapos ipasabpina, humarap na sa Senado ang kontrobersyal na kontraktor na si Sara Diskaya, ang maituturing umanong reyna ng flood control projects dahil sa dami ng proyektong nasungkit niya at ng kanyang pamilya. Kamakailan lang nagtrending ang lumang interview ng mag-asawang Diskaya kung saan ikinuwento nila na nagsimula silang yumaman ng mangontrata sa DPWH at ipinakita pa ang ilan sa kanilang 40 luxury vehicles. Ayon kay Diskaya, 28 ang personal luxury cars ng pamilya habang ang iba sa naunang bilang company vehicles. I would presume na in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. When I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. Humarap si Diskaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee bilang presidente ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Pero inamin niyang siyam na construction companies ang pagmamay-ari niya at ng kanyang pamilya. Kasama niya sa hearing ang pamangkin ng kanyang asawa na owner-manager naman ng St. Timothy Construction Corporation. Inamin rin ni Diskaya na kung minsan pangaraw, sila-sila ang naglalaban sa bidding. Kung sino manalo ron, kahit isa sa siyam na manalo, sa'yo pa rin yun. Ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opo. Oo. Nagbibiding-bidingan. Sa taya ni Diskaya, abot ng 400 ang kontratang napanalunan nila sa nakalipas na 3 taon lang. Kasama dyan ang flood control at iba pang infrastructure projects. Itinanggi naman ni Diskaya na nagbabayad siya sa mga opisyal ng DPWH kaya napapaboran sa bidding. Meron ako yung mga engineer, yung mga district engineers siya. Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. Diin ng Laguna, Sino diin nga? ng... Banggitin mo yung pangalan. I can't remember their names kasi I don't transact on Okay, behalf of the diin ng companies. Laguna. Sino pa? Diin ng Bulacan. Itinanggi rin ni Diskaya na sangkot ang kanilang mga kumpanya sa ghost projects o mga proyektong nabayaran na ng gobyerno kahit wala naman pala talagang ganoong proyekto. Pag meron kami ma-discover na may ghost project, pakukulong kita rito. Wala po talaga. Pero nang tanungin ng parehong tanong ang Wawaw Builders, isang contractor na iniuugnay sa ghost projects sa Bulacan, hindi makasagot ang may-ari nito. It's a yes or no question, sir. Wow, you're You don't looking- even know? I invoke my right of self-incrimination in your honor. Dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga contractor ng DPWH po. Babala tuloy ni Blue Ribbon Chairman Rodante Marcoleta. Kung 42 projects ito, 42 plunder cases ito eh. Kanina sinasabi namin sa inyo, kung nakikinig po kayo, makikipag-deal kami sa inyo na po pwedeng hindi na kayo ipoprosecute criminally, magturo na lang kayo. Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty. Sa simula ng hearing, kinontempt at nais ipaaresto ng mga senador ang mga kontraktor na hindi sumipot. Pero humabol ang mga ito, kaya naman lahat doon sa 15 pinangalanan ni Pangulong Marcos na may pinakamaraming flood control project sa gobyerno ang humarap dito sa Senado. At hindi lang mga kontraktor ang nasabon sa hearing. Kinwestiyon ng mga senador ang regulator ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB kung bakit ang ilang board members meron pa rin daw kontrata sa gobyerno. All of the members of the board of PCAB and the other boards in CIAP are all contractors. We do not have any government projects, Your Honor. We used to have, but not anymore. Pero ayon kay Minority Leader Tito Soto, maging si Pangulong Marcos, nais na silang sibakin. He told me, no, I'll sweep them out. Sweep them out tomorrow. Sabi niya. Sabi ko, don't, sir. Dahil may hearing pa kami sa Lunes. Napaamin din ng mga senador ang dating district engineer ng Bulacan na sinasangkot sa ghost projects na nagkakasino ito. Kahit bawal yan sa mga kawani ng gobyerno. Isa yan sa mga itinuturing na anomalya at questionableng lifestyle ng mga tauhan ng DPWH. Maaga namang umalis sa hearing si Public Works Secretary Manny Bonoan dahil effective na ngayong araw ang kanyang resignation. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.